Darna, ang bagong paglipad, isang kwentong Taglish kasama ang Bini. Sa isang payapang bayan ng San Lorenzo, kilala si Aya bilang isang simpleng dalaga. Madalas siyang makita sa plaza kasama ang mga kaibigan niya sa Bini. Sina Gwen, Maloy, Mika, Colette, Stacy, Sheena at Joanna. Ang grupo ay palaging magkakasama, puno ng saya at biruan. Pero ang hindi nila alam, si Aya ay may lihim na hindi niya kayang ibahagi. Siya ang bagong Darna. Isang araw, habang naglalakad si Aya papunta sa palengke, napansin niya ang kakaibang liwanag sa kalangitan. Isang meteorite ang bumagsak sa bukirin malapit sa kanilang lugar. Sa kuryosidad, tinawag niya sina Mika at Sheena. "Guys, may kakaiba akong nakita sa field. Halika, tingnan natin. Baka naman ordinaryong bato lang yan, Aya. Or baka alien yan ha, let's go, tingnan natin." Pagdating nila sa lugar, natagpuan nila ang isang maliit na bato na nagliliwanag. Agad itong nagbago ng anyo at naging isang maliit na puting bato na may ukit. Dali-daling hinawakan ni Aya ang bato at biglang may narinig siyang boses. Boses ng bato, ikaw ang napili. Sa ngalan ng hustisya, kailangan mong protektahan ang sanlibutan. Sabihin mo ang salitang Darna. Chapter 1, ang unang lihim. Kinabukasan, tila normal ang lahat. Ngunit si Aya ay hindi mapakali. Sa tulong ni Mika, sinubukan niyang alamin ang kapangyarihan ng bato. "Love, feeling ko may kakaiba talaga dito. Baka nga totoo yung boses na narinig ko." "Subukan mo kaya, sabihin mo yung salitang yon. Pero wag kang masyadong malakas, baka marinig nila Gwen at Sheena." Nagpunta sila sa rooftop ng bahay ni Aya. Kasabay ng isang malalim na hininga, binitiwan niya ang salitang, "Darna!" Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Aya. Naging matikas siya, nakasuot ng pulang costume na may gintong bituin sa dibdib at may mga pakpak sa kanyang helmet. "Oh my gosh, Aya! Ikaw nga si Darna! Ang ganda mo!" "Pero paano ko itatago to sa grupo natin? At paano kung malaman ng kalaban?" Nagpasya si Aya na huwag muna sabihin sa ibang miyembro. Pero si Mika, bilang kanyang pinakamalapit na kaibigan at secret crush, ang naging tagapag-alaga ng kanyang sikreto. Chapter 2, ang unang laban. Dumating ang oras na kinailangan ni Aya ipakita ang kanyang tapang. Habang abala sina Gwen at Sheena sa practice ng dance routine nila, narinig nila ang malalakas na sigawan sa plaza. Isang higanteng halimaw ang biglang sumugod sa bayan. "Ano yun? Ang laki." "Kailangan nating tumulong." Pero paano? Nagkaroon ng kaguluhan at lahat ay nagsitakbuhan. Habang nagtatago ang grupo sa isang shop, nagpaalam si Aya na maghahanap ng tulong. "Love, ito na yung panahon. Bantayan mo sila, babalik ako." "Ingat ka, Aya. Alam kong kaya mo." Mabilis na pumunta si Aya sa isang tahimik na lugar at binitiwan ang mahiwagang salita. Sa muling paglitaw ni Darna, agad niyang hinarap ang halimaw. Sa bawat suntok at iwas, napansin ng mga tao na tila kayang-kaya niyang harapin ang panganib. Sa di kalayuan, napansin ni Gwen ang figura ni Darna. Parang familiar siya. "Sheena, hindi ba parang kamukha ni Aya?" "Hala, baka naman trip mo lang yan." Matapos ang matinding laban, nagtagumpay si Darna na talunin ang halimaw. Nagpasalamat ang buong bayan, ngunit hindi pa rin natanggal ang hinala ni Gwen. Kinagabihan, nagtipon ang Bini sa bahay ni Aya para mag-practice. Pero halata sa kilos ni Gwen ang pagdududa. "Aya, nasaan ka kanina nung may halimaw?" Naghanap lang ako ng safe na lugar." Parang iba ang kutob ko. Pero sige, magtiwala na lang ako." Pagkatapos ng practice, hinarap ni Mika si Aya. "Love, hindi ko alam kung hanggang kailan mo kayang itago sa kanila. Mahirap yan para sa'yo." "Oo nga eh, pero natatakot ako. Paano kung malagay sila sa panganib dahil sa akin?" Hindi nagtagal, isang bagong panganib ang dumating. Isang grupo ng mga supervillains ang umatake sa bayan. Napilitan si Aya na mag-transform sa harap ng lahat ng Bini. "Hala, sabi ko na nga ba? Aya, bakit hindi mo sinabi sa amin? Pasensya na, ayokong malagay kayo sa peligro." Imbes na magalit, nagkaisa ang grupo para suportahan si Aya. "Kung ikaw ang Darna, tutulungan ka namin kahit anong mangyari. Sama-sama tayo kahit anong pagsubok ang dumating. Go Team Bini!" Ang pinakamatinding laban sa tulong ng Bini, nagawang harapin ni Aya ang mga kalaban. Ginamit ng bawat isa ang kanilang lakas at talino. Si Gwen ang nagplano ng diskarte, si Sheena ang naging distraction, at ang iba ay tumulong sa pagligtas ng mga tao.
Sa huli, si Darna ang nagbigay ng huling suntok sa pinuno ng mga kontrabida. Pagkatapos ng lahat, mas tumibay ang samahan ng Bini. Naging inspirasyon si Darna hindi lang sa bayan ng San Lorenzo, kundi pati na rin sa buong grupo. Salamat, girls! Dahil sa inyo, hindi ko magagawang protektahan ang bayan na to. Lagi kaming nandito para sa iyo, love. Ikaw ang Darna namin. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban. Habang lumilipad si Aya sa kalangitan, dala niya ang pangarap at determinasyon na patuloy na ipaglaban ang kabutihan. Kasama ang Bini bilang kanyang lakas. Bini, ang bato! Darna! Ding, ang bato! Tuti, mabuhay! Hi po, ang Bini Aya po.